Ay iginigiit niyang hindi siya nasaktan sa laban nila ni Manny Pacquiao. Naging emosyonal si Brandon Rios sa panayam ng top-ranked reporter na si Cristina Poncher. 5 buwan daw kasi siyang nag-ensayo para mapaghandaan ang bakbakan nila ni Pacquiao. Ito na nga raw ang maituturing niyang pinakamaganda at pinakamaayos na training camp. Pero sadyang mabilis daw ang pambansang kamao. Tanggap naman daw ni Rios ang pagkatalo at nangakong babangong muli. I think what killed me was just his speediness and the awkwardness. He's very awkward and he throws punches on different angles. Oh man, it just hurts. It hurts deep down inside because I trained. I trained my to win, you know. 5 months. You want to finish? Yeah. I don't know, man. It hurts. It hurts really bad. Feels like I let my team down. That's what, to me, it feels like I let my team down because I tried and we worked so hard and we were so confident and everything. That's what hurts. I'll bounce back. You learn from your mistakes and I'll come stronger. Kanina to? Akin ba to? At para naman sa panig ni Manny Pacquiao, makakapanayam natin ang kanyang abogado na si Attorney Tranquil Salvador. Magandang umaga po, Attorney Salvador. Ay, magandang umaga po. At sa mga nanonood po sa inyo ngayong umaga. Okay, Attorney Salvador, kakausap lang namin kanina lamang kay Commissioner Kim Henares ng BIR. At ang sinasabi niya, for the past 2 years, walang binibigay na anumang IRS document, copy ito, original or whatever, itong kampo ni Manny Pacquiao. Opo. Siguro po liwanagin ko yan, no? With all due respect. Sa pagkakaintindi ko po na records na kaso, ang isa pong tax case na katulad po niyan, ang una pong mangyayari kasi dyan ay makakatanggap ka po na ng liham nagmumula sa kabila. And thereafter, you will have to file a protest kung di ka po sang-ayon sa sulat na iyon. Tapos po nagkakaroon po yan ng mga investigasyon. At ayon po at that point in time, hindi pa po kami ang abogado. At that point in time, they submitted documents. Ano po ang mga dokumentong ito ayon sa ating kampiyon? Ang una po ay yung mga copy, yung mga kopya, yung mga returns na yan. Pangalawa, yun po may sulat galing sa top rank. Hindi lang po ito sulat. May mga attachment po ito ng mga IRS payments niya. So ang makikita po dito, kung makikita niyo po, hindi naman po kasi ako makikipagtalo at this point in time kasi po nasusyado na po ito. Na hindi kami nag-submit o nag-submit kami. Ang sasabi lang po namin, hindi namin sila kinokontesta, ang paniwala ng aming kliyente at yun paniwala namin, ay nagsabit na po kami ng dokumento. Ngayon po, ang sinasabi, meron po ako kasi naririnig na sinasabi, pag nagpakita ba ng dokumento, tapos na, quits na. Kasi po ngayon, wala na po sa jurisdiction nila po ito. Nasa jurisdiction na po ng Court of Tax Appeals kasi po inapilan namin. Ngayon po, kung maalala niyo, sinasabi nila, sa amin ay tapos na yan eh. Kaya nga namin wina-warrant of distraint and levy. At maalala niyo po, di ko ba sinabi na July, why mapapatutuhan ako po na July na meron. Pero po ang totoo, ito po sa records po namin na hindi po ito na talagang kasi sine ko muna ito bago ko po sinasabi. Sa records po namin ay mga sometime in October kung saan po na-serve yan sa ating kampiyon. October po yan. Ngayon, immediately, nag-file po kami ng motion. Opo, hindi po kami nag-file ng CTA case na October lamang. Nag-file po kami ng CTA appeal, Agosto pa lamang po. Kasi po hindi ko po makakalimutan kasi po doon lamang ako pumasok sa CTA po eh. Okay, so ibig sabihin, Attorney, bago pa yung fight ni Manny Pacquiao kay Brandon Rios, alam na ninyo at alam na rin ni Manny Pacquiao itong isyong ito. This is not something new to him. Yeah, Oktubre pa ho. Yun ang totoo niya. Oktubre. Kasi Oktubre ho, doon ho na-serve yan eh. Doon ho na-serve yan at for that reason, yung kasama ko po sa team ay immediately gumawa ng motion. We filed the motion. And contesting, we filed the motion saying that it should be lifted, explaining the reasons why we want it to be lifted. Yun po ang aming paliwanag doon. Ngayon, nagkaroon na po yan ng mga hearing. And as of this point in time, they're still continuously hearing the motion. And there is a setting next week, December 5. And at that point in time, the Bureau of Internal Revenue will present their evidence. Yun po yun. Kasi sasabi, pansamantala, iliste po muna kasi pending na kami sa CPA. Yun lang naman ho ang pinapakausap namin eh.
Yeah. Sir, hindi ba kung nagbayad ka sa IRS, I mean, katulad sa BIR, no? Bibigyan ka ng parang resibo, yung proof of payment. Tama po. Yun ang sinasabing Tama po document, yun. no? Tama Ngayon, po yun. sinasabi nyo na nag-submit itong si Manny Pacquiao, no? Yan po. You yourself have seen the document? Kasi sabi ni BIR Commissioner She hasn't seen Henares, any. yeah, the BIR has not received it. So, Alam niyo po, kasi yan ganito, no? Ayoko po kasi makipagtalo sa aspetong yan because that is what we call documentary evidence. And documentary evidence po is ayon sa appreciation ng husgado. Kasi po sa kalagayan po ngayon, ang kalaban po ng ating champ ay isang ahensya ng pamahalaan. Kaya po inakyat namin ito sa CPA. Therefore, the matter of whether or not that's a competent evidence or not is for the CPA to determine. Kaya nga po kami nagtatal, sabi nila, ay hindi, kung ganito lang sabihin nyo, makikita namin yan. Ang sinasabi sa amin, at ang sinasabi po namin, na mula pa po noong investigasyon, ay nagbigay na po yan. Nagbigay siya ng kopya niya. Pangalawa po, nagbigay rin po siya ng sulat, yung ilaman po sulat, together with the attachments na galing ng top rank. Ayoko po kasi magsabi na, hindi, dinisregard. Kasi po masakit na sabihin yun eh. Masakit po sabihin yun. Hindi pa namin sinasabi. Ang sinasabi namin, ito po ang ginawa namin para po positive. Yeah. Pero po. Attorney, kasi ngayon, nasa level lang po tayo ng he said, she said, no? You're Kasi right, we don't you're know right. who to believe, no? So Correct. is it possible for you to at least show, show us or show the media, you don't have to show the amounts, no? Just show, let's say, the letterhead of the IRS, Internal Revenue Service ng Amerika, na nandun ang pangalan ni Manny Pacquiao para matapos na to, ma-resolve Alam na niyo, tong issue na to. Tinanong po niyo sa akin, alam niyo po, ito una, tinanong po rin na sa akin ng isang nag-interview sa akin kanina po. Ito po ang sagot ko. Sabi ko po, we're part of a team. And yung request niyo po, ilalakad po sa kanila. Kasi po, this is a matter already pending in court. Tapos po, sub judice na po ito. Of course. Pwede po kami mapahamak pag ginawa po namin. Pangalawa, kung sakali pong nag-decide kami nito, at sige po, nag-decide kami, yung team, sige, papakita natin, kung sakali man. Kung papakita natin, pagpasensyahan niyo po, hindi pa rin po natatapos dun eh. Kasi pending pa rin po sa Court of Tax Appeals yun. Maaring sa iba, kasi sa experience ko po, sa limited experience ko dealing with media, ang may detail, may iba dyan, hindi naman yan eh. Oo nga. This will only come to pass. Ito po yung matatapos lamang pag ang husgado ang nagsabi, Manny, ganito ka dapat. O BIR, sumobra. O pareho kayong dapat ganito yung gawin. Yun kaya po kami dumulog sa husgado para po hindi naman namin pangunahan o parang lumalabas na binabastos namin ang ahensya ng pamahalaan. Ganun po. Okay, attorney, ito ba, yung isa pang issue ay yung finreeze daw umano yung mga bank accounts. Ang sabi sa amin ng BIR, yung dalawang bank accounts lamang ang hindi niya pwedeng magalaw. Or yun lang yung hindi niya ma-withdraw. And this just amounts to 1.1 million pesos. Ang pagkakalam ko po gano'n, kasi ganito po yan, ano? Ang isang, sabi na nga nila, warrant of restraint and levy. Yung restraint po equivalent sa garnishment na kung saan ipadadala po ito sa lahat ng bangko. Sa lahat ng bangko na paniniwala nila ng isang tao ay merong deposito. Ngayon, sabi nila dalawa lamang ang sumagot. Sa mahigit 20 pinadala nila. Pero po kasi sa aking experience po na bilang abogado, pag ikaw po ay nagpadala, it takes some time bago po sumagot. Baka naman sinabi nila kung sumagot po, baka nga tama yun. Ngayon po, yung dalawang yon na meron siyang account, totoo kung meron siyang account doon, hindi po siya pwede mag-withdraw. Ngayon kung sasabihin po na maaring maliit ba ito o malaki, I am not in a position to say that it's small or big. But whether it's a million, malaki po yun. So pera po yun. Yun lang po ang ano namin. Hindi ko po kasi mapangunahan yung kliyente sa appreciation niya ano ba yung malaki o maliit na kanya. So confirm po sir na ang frozen lang right now ay yung 1.1 million pesos. Yung pong nag-garnish. Yun lang. Yung nag-garnish lang ay 1.1 million pesos po. Yung 800,000 at 300. Kung meron pang ibang meron pa po ibang report na darating, malalaman po natin yan. Kung meron pang ibang pera si Manny Pacquiao in other bank accounts ay pwede niyang magalaw ito at ma-withdraw. Kung meron po, pero I doubt to kasi once na nagpadala na ang isang ahensya ng pamahalaan o tribunal o husgado niyan, ang bangko po ay siguradong susunod yan eh. Kaya po, it's either you have money there or you don't have money there. Kaya ang tanong ko ba, lahat ba ng reports na sa mga bangko ay pumasok na? So that is when you will say na talagang dalawa lang. Kasi di po ba, nagpadala ka na madami eh. Ang tanong, nag-report na ba lahat? Kasi po sa experience ko na ganyan, pag nagpapagarnish ako, ang mga bangko hindi kagad nakaka-report. Kaya ang tanong ko, I'm not in a position to say kasi sila po nagpadala eh. Di ba? Kasi sila nagpadala, kailan nila pinadala, ano na ba yung mga sagot sa kanila?
Ilan na po ba ang sumagot out of the 22? Kung 22 po, ilan na po ba ang sumagot? Yun po ang, they are in a better position to say that. Yeah, Attorney Salvador, just to summarize, Opo. kasi sinasabi ni BIR Commissioner Kim Henares na napakasimple lang tong issue na to. Ipakita lang daw ni Manny Pacquiao yung proof, IRS. yung IRS document na nagagawa naman daw ng mga ibang Filipino taxpayer na nagbabayad ng tax sa Amerika. Sinasabi nyo, hindi ganun kasimple yon? Hindi mo. Ang sinasabi namin, may dokumento po kami, nasabit na nga sa kanila eh. Kaya po tayo tinanong na po yan kanina na parang kahawig po niyan. So, Ang sinabmit sinasabi nyo ko itong Di ba ang sinabi ninyo is, pwede ba pakita nyo na lang sa amin para po magkaliwanagan tayo? Sinabi ko nga po, una subjudice yan. Sinabi po namin ang ano namin na meron po. Kaya lang, kahit po makita yan, hindi po matatapos kasi po nasa husgado yan eh. Okay. Hindi ba sige, wala na. Okay, Alright. okay. Hindi po eh. Kasi po nasa husgado yan eh. Kahit po sinasabi, authenticate, patutunayan, sasabihin nila kung yun na po yun. So ang sinasabi niyo po, attorney, ay meron kayong hawak na dokumento mula sa IRS na magpapatunay na nagbayad ng buwis si Manny Pacquiao, Yes. pero hindi niyo lang po pwedeng ipakita sa amin. Ganito po yun. Ganito po yun. Ang dokumento ay sinadmit doong investigation. At pinatotohanan po yan ng ating kampiyon. At I think hindi naman po dinidispute sa mga panahon ngayon na yung may letter communication kay galing sa top rank. Ang sinasabi lang, sulat lang yun. Hindi po, may mga attachment po doon ukol sa IRS. So ngayon, it's a question of, tama po yung na you said, I said. Ganun po yun eh. So, this discussion, maaari pong magiging matagal po dahil nga itong tinatayuan namin, ito tinatayuan nila. So, the best arbiter of all of these issues would be the court. Kaya nga po yung, sige, para sadali natin sa husgado. Ano ba ang sabi ng husgado? Sa nilalapit natin. Ganun po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Tranquil Salvador, abogado ni Salamat Manny po. Pacquiao. Salamat, sir. Good morning po. Morning.